Hey guys, welcome to my channel. Kanina nabanggit ko habang nagla-live ako, no? Gumawa ako ng content about AR-15, no? Lalong-lalo na ilang araw na lang, wala nang isang buwan, matatapos na ang gun ban sa Pilipinas, no? So itong video na to naka-address to do sa mga first time gun owners or first time AR-15 owners, no, na excited nang mahawakan yung mga binili nilang barel na marirelease na. Pero alam ko sa Pilipinas, nagre-release sila kahit gun ban, basta may exemption yata yung gun store. So it makes you think, para saan ba talaga yung gun ban? 'Di ba? So para lang sa may pera-pera, no? Anyway, so ayan. Sabi ko, naisipan ko, ano kaya pwede ko i-share sa mga kababayan ko, lalo na sa mga first-time AR-15 owners. Sabi ko, okay, so siguro, magbibigay na lang ako ng advice regarding sa first AR-15. Okay? Ano yung mga hindi naman dapat bilhin, pero pwede na. Kasi, meron kasi mga misconception na pag bibili ka ng AR-15, dapat ganito, palitan mo, dapat i-upgrade mo to, ganyan, ganyan, ganyan. Okay, ako nga, looking back, siguro, sabi ko, siguro kung, a long time ago, tagal na kasi akong AR-15 owner eh. A long time ago siguro, kung nag-stick lang ako sa basic, hindi pa rin ako magsisisi. 'Di ba? Anyway, so simulan na natin. Sabi ko, habang nakalabas pa to, okay, eto, ito yung pinakauna kong binuo, AR-15. Ito 13 years ago, 12 years ago. Anyway, so ito, pag bumili ka ng AR-15, sabi, kailangan palitan mo yung grip niyan, magpul, palitan mo ng magpul, maganda. So, meron ako dyang may magpul, meron din ako mga Mission First Tactical, may, kalimutan ko na yung mga ibang brands eh. Pati IWI, meron din silang sariling furniture sa AR-15. So, ang gusto ko lang sabihin, there is nothing wrong with the stock na M4 grip or A2 grip ba to? No, there's nothing wrong. Yung iba ayaw nitong protrusion na to, no? Ang purpose kasi niya, para sa akin, hindi ko pa without researching kung para saan yan, para merong guide yung isa mong finger na, andyan yan. The rest, bahala ka ng pagkasyahin. Pero, yan, sakto yan sa isa mong finger. So, isang daliri mo. I don't know, tama ba? So, there is nothing wrong with this, no? Na yung iba, ang gusto ko lang ito, at ang pinupunto ko sa video na to, yung iba, hindi pa nahawakan yung baril nila or hindi pa nabibili yung baril, nag-iisip na nung pagkakagastusan, ano yung bibiling ko dyan, anong dapat kong palitan. Pero ang sinasabi ko, wala namang problema sa ganitong grip. Okay, of course, yung mga mayayaman dyan or experts o matagal na syempre, hindi applicable sa inyo itong video. Sky is the limit, syempre, kung marami kang pera. Di sige, why not? Pero ang approach ko kasi for gun ownership, being practical. Lalong-lalo na sa Pilipinas, papaalala ko, gun privilege yan. Anytime na i-cancel nila yung privilege nyo, kailangan i-surrender mo yan or i-safekeeping. Okay? So, lang ako na-alarm kasi yung iba bibili ng 100 kyaw, tapos ang idadagdag na upgrade 50 kyaw. 'Di ba? Parang makatotohanan ba 'yon? Parang hindi ma-balance eh. Kasi mas marami ka pang dapat pagkagastusan. 'Yon, yung practical approach. So, okay. Ito yata Ergo grip to. Ergo grip. Yan, malambot naman siya, maayos din gamitin. Pero, if you think about it, sa paggamit ng AR-15, basically, pwede na to eh. Wala namang problema dito. It just so happen na masyado ako naaliw. Marami akong AR-15, iba-iba yung setup ko, gusto ko magkakaiba. Pero, kung isa lang ang bibili mong firearm, no? Isa lang ang bibili mong firearm, mag-start ka sa basic. Gamitin mo muna, yun ang gusto ko i-advise, gamitin mo muna. Ibig sabihin, pinagkagastosan mo yan, pinag-ipunan mo yung firearm mo, yung AR-15 mo, okay?
wag mong ubusin yung iba mong pera sa accessories or replacement parts. Gamitin mo muna siya, no? Mag-invest ka sa sa bala. Kailangan mong bumili ng bala. Mag-invest ka sa range time. Siyempre, magbabayad ka ng range or magbabayad ka ng magtuturo sa'yo or attend ka ng rifle class, mga ganon. Para mas ma-appreciate mo talaga ang AR-15. Naalala ko nung last time na nag rifle class ako under Monarch Defense, yung isang participant, kasama ko Pinoy din, mali yung pagkakalagay niya ng ng AR, no? Nakatapat yata sa mga tao. Ang ginawa ng instructor, kinuha, sinagi sa lupa. Ikaw, ingat na ingat ka sa gusto mo ba baril mo, ganun. Kaya dapat, sabi ko nga, it's a tool, no? Magagasgasan niya, huwag ka masyadong palamuti, huwag mong masyadong gastosan sa palamuti. So, yun ang gusto ko sabihin, no? Dito, walang problema yung ganitong grip. Okay na to, no? Mag-start. Wala akong makitang problema eh. Binili ko lang tong Ergo kasi wala lang. Gusto ko lang mag-try ng iba. Tsaka that time masyado akong nalulung sa pag-upgrade pag mod. Na huwag yung gagayahin, okay? So, yung iba nga, ang pinaka madaling way para i-upgrade to. Alam niyo yung interior ng bisikleta. Gugupit lang tapos lalagay mo dito para gusto mo may konting rubber. Yun, matipid yun. Pero effective pa din yun. Sa iba kong baril, ginagawa ko yun. Yung interior ng gulong ng bike. Nalagay kong slip-on na rubber grip. So yan ha. Kung meron kayong nabili na AR-15 na basic, maging masaya muna kayo dun sa stock na setup niya. Gamitin nyo muna gamitin. Saka mo ma-realize kung kailangan mo ba talaga mag-upgrade or yung pera mo gastusin mo sa ibang bagay. So pangalawa, yung stock. Na-mention na natin stock. May nagtatanong sa akin, saan ko daw nabili tong yung stock ko na FDE. FDE ba to? Magkakaibang FDE. Sa PSA yata to eh. Palmetto State Armory. Pero meron din akong M4 mil-spec na stock. Meron akong ganito. Pininturahan ko lang to ng spray paint Krylon. Pininturahan ko lang to. Yeah, medyo mas matingkad yung pagka-FDE niya. Ito flat talaga. To the point na parang gray. Stock to. So, okay naman yan. Wala namang problema. Yung iba sir, maganda. Magpull eh. Talaga? Anong pinagkaiba? Parehas lang din eh. Adjustable din yan. 6 position. Diba? Tapos meron ding sling. Yun ang importante eh. Kakabitan ng sling. Adjustable. Yun lang importante. No? Yung ganito, pwede ka bumili ng padding dito. No? Pero, hindi mo rin yung ganong kailangan. Bakit? Kasi hindi naman ganong kalakas ang recoil ng 5.56. Plus, meron kang recoil system na nag-absorb ng recoil. Yung buffer tube, buffer springs, saka yung bolt mismo na nag-aatras sa bante. Hindi ganong ma-recoil ang 5.56. Actually, ang 5.56, AR-15, pwede mo nga ito i-shoot all day, hindi ka mayayanig. So, yun. It's optional yun, yung rubber pad dito. Pero, etong stock na to, hindi mo na to kailangan palitan ng mga magpull. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito sinishare ko lang, huwag kayo gagaya. Pero ito, Strike Industries na stock. Sabi ko kaya, parang long range, SPR, Special Purpose Rifle, mga ganon, ang setup ko dito. I-try ko lang, na-encounter ko to, kinabit ko, kasi permanent na siya. Hindi na siya nire-retract kasi mahaba naman talaga siya. 18-inch to eh. So, pag ganito ang stock mo, gamitin mo muna, walang problema, walang pinagkaiba. Ganun din, nare-retract. Pag nasa tight spaces ka, nakaganyan, naka-retract siya. Pagka pupunta ka sa range or maluwagang lugar, pwede mo siya i-extend. Or bench shooting, extend. Walang problema. Ganun din, pares lang din. Hindi ko ma-appreciate nga yung difference sa ibang butt stock. No? Siguro forma lang or preference. Wala akong maisip na pinagkaiba. Siguro, Ang tawag dito, by the way, butt stock, ha? Hindi to butt. Marami mga Pilipino nagsasabing, yung butt, ang ganda. Butt is puwet. Butt stock is puwet ng stock. Yung pinakadulo ng stock yan. Kaya butt stock ang tawag dito. So, ito yung A2 mil spec.
Okay, ano pa? Yung karaniwang pinag-iisipan i-upgrade. Yung foregrip or yung part dito, nakalimutan ko na yung tawag doon, yung plastic siya eh. So, sir, gusto ko i-upgrade yan ng mga key mode, mga M-lock, mga ganyan. Tanongin yung sarili mo, kailangan mo ba yun? No? Mas malaking pyesa yan, mas mahal na upgrade yan. Tapos usually sa Pilipinas yung iba, sa gunsmith nyo pa yung papagawa. So, dagdag bayad na naman yan. No? Ano pa? Muzzle brake. Yung stock is bird cage. There is nothing wrong with the bird cage. Ako nga, ngayon ko na-realize, wala naman mali sa bird cage eh. Pero yun ang una kong pinalitan dito. Ano to eh, Yankee Hill machine. YHM na muzzle brake. No? Wala nang problema sa bird cage. Actually, yung mga companies ngayon, mga suppressor companies, no, gumagawa sila ng design na pwedeng i-adapt na naka-bird cage ka, pwede ka na mag-attach ng suppressor. Pero, yun, para sa akin, siguro, basic AR-15, hindi mo na kailangan para palitan yung bird cage. Hindi mo na kailangan. Lalo na kung puputo ka lang ng 20 rounds kada isang taon. Di ba? Di ba bihira mag-range eh. Kasi nga naman, schedule, tapos mahal ang bala, mahal ang range. So kung puputo ka lang 20 rounds isang taon, pwede na yan, pwede na yung bird cage. Unless, talaga, gusto mo maging operator, pero yung mga operator na yan, everyday yan nagtitrain. Kaya talagang kailangan, the best that money can buy ang gamit nila, pati optics. Speaking of optics, kailangan mo palitan yung yung iron sights mo. No, yung carry handle. Di ba meron yata yung Taurus T4 dyan, carry handle. Kailangan bang palitan yun? I think, mas isasuggest ko na gamitin nyo muna. No, masanay muna kayo sa iron, sa open sight. Saka kayo, sa tingin nyo, kung kailangan nyo pang mag-upgrade later on. Okay? Kasi nga, yun nga, sabi ko, ilan lang ipuputok mo, tapos kailangan, nakabihis pa. For what? Para kanino? Ba't kailangan mo siyang bihisan? 'Di ba? Ito advice ko para sa mga newbies na budget conscious. Kung naka-carry handle ka na sight, that's it. Magpag-aralan mo muna. Mas maganda masanay ka sa mahirap kaysa sa madali. Plus yung carry handle, wala ka ng problema sa baterya. Unlike yung mga optics, no? Mga naka-red dot. Alam ko yung mga matinong optics dyan sa Pilipinas, nasa 20 kyaw eh. Mga ganun. Yun ang starting. Okay, pero kung sakali man, napapalitan mo yung carry handle mo, gusto mong mag-red dot, ang AR-15 guys, hindi maselan sa red dot. Hindi niya sisirain yung red dot mo. Kahit sabihin mo pa, although hindi ko ina-advise, kahit sabihin mo pa na pang airsoft lang yung red dot, gagana yan sa AR-15. Maniwala kayo, kasi hindi gano'ng ma-recoil. Pero syempre, kailangan, kung ikaw magsiset-up ka ng optics, yung gagana during a firefight or gunfight. Ibig sabihin, hindi basta malalaglag, hindi mamamatay, yun ay i-consider mo. Kaya sabi ko, okay, back to basics, after years of owning a firearm, maganda rin pala yung naka-irons ka lang talaga. No? Hindi ka naman sasali sa competition. All around, during SHTF, hindi ka na problema, hindi ka na maghahanap ng baterya, ng red dot mo. Kung sakali man na mag-scope ka, like this, keep in mind, pag nakaganto ka, nakadedicate lang siya na pang long range shooting, hindi pwede pang malapitan, hindi pwede pang CQB, hindi mo makikita yung object na malapit. No, ito nakadedicate to na long range shooting eh. No? So, ayun. By the way, mayroon pala akong bubuuhin na retro style, carry handle lang, tapos fixed front sight. Basic na basic. So, ano pa ba? Yun lang ang usual na ina-upgrade. BCG. Meron pa nag-iisip na sabi, oy sir, kailangan, siguro, palitan ko yung BCG. Ganyan. Napakamahal kaya ng BCG sa Pilipinas. Kaya kung gano'n ang mindset nyo, mas maganda, bumili na kayo na upgraded kaysa yung papalitan mo isa-isa, lalo ka lang, madodoble lang yung gastos mo. No?
Yung ganitong BCG, mga Melonite finish, basta nakalagay MPI tested, oh, pwede na yan. Sabi ko nga, puputok ka lang ng 20 rounds per year eh. Pwede na yan. Tapos pag emergency, magagamit mo, gagana pa rin yan. Hindi naman yan ano eh. Unless talaga, libo-libo pinuputok mo. Pero ito, in-upgrade ko na din ito dati. Ano to? Fail Zero na BCG. Smooth. Suabing-suabe. Eh, kasi nga, anong time na yan, naloko ko sa kaka-upgrade. No? Ano ba advantage niya? Siyempre, mas swabe yan, mas hindi ganong kinakapitan ng carbon. Siyempre, madulas eh. May coating pa yun na pampadulas. Smooth. Pero parehas lang din. Dahil hindi ko din siya ma-appreciate yung difference ng ganyan kaysa yung mga ganitong BCG. Kasi konti lang naman din pinuputok ko. Huwag mo sabihin na, oy, pag ganito, pag itim, mga Melonite finish, nakalimutan ko na anong finish ng mga to. Ay, madali yan mag-jump. Hindi, parehas din. Unless nga aabot ka na sa round count na libo-libo. Siguro. No? Pero kung occasional range shooting lang, walang problema. Parehas pa rin yan. Ano pa? Usual na in-upgrade sights. Foregrip. Yung charging handle. Yung iba, atat na atat sa charging handle eh. Meron din akong AR-15. Ito na mas maganda ito isa. Meron din akong AR-15 na naka-ambi na charging handle. Kailangan mo ba talaga yon? Ay, kita. By the way, na-safety check na to prior to filming. Ayan, minatch ko lang yan yung color, bronze. Charging handle ko. Hindi siya ambi. Meron din akong AR na ambi. No, dati gustong gusto ko 'yon. Kasi wow, sabi ko upgraded. Basta upgraded gusto mo eh, no? Pero yung sabi nga nung kaibigan kong veteran, ay hindi namin gusto yung mga ganyan, yung ambi-ambi. Kasi masyadong nakausli. Mag-snag daw. Ibig sabihin sasabit, snag, S-N-A-G, sasabit. Mas malaki yung chance sumabit kaysa sa ganito, yung basic lang na charging handle. Okay? Anyway, hindi ka naman sa gunfight, pwede mo naman i-charge mo agad yung barrel mo, no? I-charge mo, ibig sabihin, ikasa mo na, tapos switch mo na lang yung safety. Wala namang problema doon. Hindi ka tulad yung mga sa pelikula na pagka aatake na, saka pa lang magkakasaan. Saka pa lang magkakasaan. Hindi, sa totoong buhay, hindi nangyari yun. And nag-compete na rin pala ako sa PCC competition. AR9 gamit ko noon eh. Na minsan nagja-jam, no? Kailangan mo i-clear. Ito ginagamit ko, okay lang naman. Basta praktisado ka. No? So hindi ko rin ina-advise yung ambi na charging handle. You will only charge it once. Isang beses mo lang siya charge. No? Pagka naubusan ka ng bala, mag-open bolt yan. Ito na lang ipipress mo eh. 'Di ba? Hindi mo na kailangan batakin ulit. So, yun lang, no? Ano pa ba? Yun yung mga nakakaraniwan na na ina-upgrade eh. So, eto, naglagay din ako na Ergo Kapitan dito kasi mahaba eh. So, pwede. Ano pa ba? Yan. Barrel. Baka gusto nyo magpalit ng barrel. May iba, bumili ng AR-15 tapos gusto magpalit ng barrel. So, malaking gastos yan. Maliban sa mahal yung barrel, yung magpa-install yan, magastos. No? So, mas maganda pa kung bibili ka na lang talaga nung gusto mo na. Kaysa yung bibili ka ng basic, tapos halos lahat in-upgrade mo. Ito na lang tinira mo siguro. Yung lower tsaka yung upper na lang ang tinira. No? So, yun, mas maganda, yun ang advice ko na after years of owning an AR-15, hindi ako expert, nagsishare lang ako ng experience ko sa inyo, no? Para makatipid kayo and para, magamit nyo yung pera nyo sa ibang bagay like ammo and practice and classes, rifle class. Okay? Doon kayo mag-invest kasi may makukuha talaga kayo. As compared sa pagandahin nyo ng pagandahin, magiging safe queen lang. Tapos, mag-aalangan ka gamitin kasi baka masira, baka magasgasan, o baka magaya kayo sa politiko sa Batangas, sinorender niya na sa PNP kasi hindi ko na ginagamit eh. Talaga? 100,000 yan, tapos bibigay mo lang, ay, Diyos ka po.
'Di ba? Mas ma-enjoy nyo kasi yung AR-15 pag ginagamit nyo kaysa yung binibihisan nyo lang tapos gusto nyo tignan. No, doon nyo siya mas ma-appreciate. Okay? So, yun lang yung mga tips ko, no? It's up to you kung susundin nyo. Bahala kayo, malalaki na kayo, no? Pero, yun nga, mas ma-enjoy nyo yung baril nyo pag ginagamit nyo, nagre-range time kayo. And, kumbaga, mas na-exercise yung baril, mas gumaganda rin ang takbo niyan pag na-exercise. Kung nabi-break in. Kung meron mga bursts yan, yung may mga rough na part, kikintab yan, no? Lalo na sa dinadaanan ng BCG. Tsaka dinadaanan din ng bala sa barrel. Okay, the rest na accessories optional naman talaga. It's up to you. It's preference. Yun ang gusto ko sabihin preference. Hindi siya required na, uy, pag binili mo yan, palitan mo ng fail zero yung BCG, palitan mo ng Magpul yung stock, palitan mo ng Ergo Grip yan. Hindi. Gagana yan. 5.56 pa rin ang lalabas dyan sa muzzle na yan. Kahit bird cage lang. So, yun guys. Sana ma-appreciate nyo. And congrats sa mga pipick up ng kanilang mga units. Unit ang tawag sa Pilipinas pagkatapos ng gun ban. And sana magkita-kita tayo sa range. And advice ko talaga mas may enjoy niyan pagka ginagamit nyo sa range, no? So that's it guys. Salamat sa pagsubaybay. I-like naman dyan and subscribe para makagawa pa ako mas maraming videos. See you next time. Bye.